Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media matapos ngang isiwalat ni former President Rodrigo Duterte ang mga kabalbalan ni Kuting ng Norte, Lisa Tanas at Tambaluslos at ng mga politiko na ito. Matatandaan nga natin sa naging hearing nila na talagang gusto nilang parusahan si former President Rodrigo Duterte na nag-iwan nga ng kataga na tapusin na natin ang hearing kung meron naman talaga kayong mga ebidensya laban sa akin at huwag niyong idamay ang mga kapulisan na aking inutusan nung kapanahunan ko na gawin nila ang kanilang tungkulin. Ngayon nga ay katapos nito ay talagang inilabas din ni former President Rodrigo Duterte ang mga pruweba at mga ebidensya sa mga kabalbalan ng mga politiko na ito at ni Lisa Tanas at Kuting ng Norte. Matapos nga neto ay talagang pinatambangan nga itong si former President Rodrigo Duterte ng mga politiko na ito. Dito natin mapapansin na ayaw nila at takot nga sila kay Tatay Digong kaya gusto na nilang mawala sa bansang Pilipinas at hindi na manghimasok pa sa politiko. Well mga kaibigan, maraming netizen ang nagalit at nag-iwan ng kataga na kung ano ang iutos din ni Tatay Digong ay magkakaroon tayo ng malawakang pag-aalsa kung ito ang kagustuhan ng taong bayan. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Senado ang hearing o yung pag-iimbestiga sa MPR, mga ganun-ganun. Niliteral ng mga bugo. Okay? Doon sa ni Ontiveros, hindi niya sinama ang sinabi ni Pangulong Duterte na hihilain kita sa impyerno. Okay? I would like to acknowledge my beautiful friends right here. Remy, I miss you. Hindi mo ako tinatawagan. Hindi mo na ako love. Si Bel, kausap ko every hour. Ayan, inggit ka tuloy. Anyway, just kidding. Anyway, mga balangga. Glenn Osal, thank you. Bruce, thank you. I miss my late friend Bruce Rivera, isa ring fighter. Anyway, mga kababayan. Okay. Ngayon, dahil sa panakita ni Pangulong Duterte ang king galing, talagang siya ang tunay na rockstar. Siya ang tunay na presidenteng may puso. Sa kabila ng pagtitwist nila na yung mga sinabi ni Pangulong Duterte against humanity, eklabush, yun naman talaga lagi yung kanilang gustong sabihin. Ngayon, hindi pa pala final. 'Di ba kating-kate ang mga jutang Genemes, ang mga buwaka ng inang mga losers, ang mga addictos, benedictos, mga bigatot, lahat na ilagay diyan sa hot seat nila o sa committee, sa Huwad Committee in aid of prosecution, in aid of kasinungalingan. Gusto nilang ilagay si Pangulong Duterte diyan. Nakita nila yung performance ni Pangulong Duterte. Sabi ko nga, nilamon silang lahat, bibit-bitin sila papuntang impyerno at yung mga eksena, okay? Mamaya ka na palangga, alam ko, hindi naman emergency yan. So yung mga eksena ganyan, ang sabi ni Abante, tila umaatras na sila. Dat pala yung title natin eh. Benny Abante, umatras. Diba? Atras Abante. Kasi dun sa kanilang press conference, kasi umikot ang kanilang tumbong, sinabi doon ni Abante na mukhang hindi na daw nila ipapatawag ang Pangulong Duterte kasi enough na daw yung mga yes, bigatot, the word of the day, bigatot, enough na daw yung mga statement ni Pangulong Duterte doon sa Senate. So anong ibig sabihin nun? Mga talawan, mga bigatot, mga duwag, mga puti ang itlog or kasing laki ng mais ang kanilang mga itlog. So ngayon, dahil nakita na nung balik yung pagpapalakpak, makita nyo sa gallery, di ba? Mga tao, makita mo sa social media, of course, except the Pulawan na mga trolls na funded ni Tambaluslos at ng buwaka ng inang Lisa Tanas na yan, bangag, ayang tatlong magkapatid at lahat ng mga nakapaligid sa kanila. And now, dahil nakita nila mga palangga, may nag-message, actually di message, tawag yun. Tinawagan ako ng ating hindi pa nagmimintis na source. At actually, I spread already the information
through signal number 1. Okay. So inano ko dinisseminate ko na yung information, yung post na lang. Ngayon na magbabayad, okay? Magbabayad ng mga tao ang tambaluslos, gagamitin ang pera ninyo, ang pera ng bayan para mag-gather ng tao kasama ang mga makaliwang grupo, yung mga grupo ni Ontiveros, bayan muna, kung ano-ano pang mga makaliwang grupo, at mga kababayan, sila ay magpupondo gamit ang pera ninyo. Kaya dapat unahan nyo na ito, mga palangga. Okay? Kailangang unahan nyo na ito dahil, okay, ang exact message sa akin, Marlica, may marching order, okay, si Tambaluslos to mobilize and fund people to rally against PRRD na mag-create, ang aim nila to create the impression na maraming naggalit kay Pangulong Duterte sa statement niya doon sa Senate. Kaya sabi nga ng ating palangga, you have to act now. Kailangan yung kumilos. Kung kaya ni Tambaluslos mag-non-stop ng ayuda para mang-ikampanya niya yung sarili niya for 2028, okay? Para sa pagka-presidente, kaya nilang ubusin ang pera ninyo para ipangbayad sa mga rallyista, sa mga kaliwang grupo, sa mga NPA, para magpakita ng impression, not only sa Pilipinas, sa buong mundo, mga kababayan, na ang mga tao galit kay Duterte. Kasi sinasabi ni Duterte na may death squad siya, may ganito, may ganyan siya. Di ba? Yan dapat ang inyong inuuna. Mga palangga, yan ang inuuna ninyo. Kayo sa mga Duterte supporters, at yung lagi dyan, kayo Kalamawi na nasa EDSA Friday Group, you have to act now. Dahil uunahan nyo, kasi kung hindi kayo mag-a-act now, uunahan kayo ni Tambaluslos at ng mga bangag. Kung kayang magbayad ng 20,000 sa mga sipunin, gusgusin, dugyot na mga trolls, ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos, ni Bangag Jr., para mag-click ng like ng mga emoji at magsabi na sila ay ganito, ganyan, pupurihin sila. Imagine nyo, pinakamababang binabayad ng mga putang inang yan, 20,000 pesos a month. Okay? Para lang mag-like, share, mag-vlog ng kakaputahan laban sa akin, sa inyo, at sa mga taong umaayon sa katotohanan at ang mga nag-expose ng kaputahan ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr. Ilang pera nyo yan, mga kababayan. Pera nyo yan. So ngayon, abangan ninyo. Ayaw nyo talaga, di ba? Hindi magpaka-expect nyo na ang mamumuno sa inyo sa mga susunod, ngayon, bangag, kung ayaw nyo tapusin yan, bangag ngayon, bangag pa rin sa susunod na panahon. Kailangan nyong gumising. Pera nyo ito. They will gather people. Mass gathering laban kay Pangulong Duterte. Pero kung titignan ninyo ang mainstream media, okay? Ang social media, di ba? Lahat, majority ng mga tao natuwa kay Pangulong Duterte. Na-imagine mo ang Pangulong Duterte, sabi ko, witty, that at his age, di ba? Pati edad niya, nilolo. 73 lang ako, di ba? Alright. So, 73 lang daw siya, pero 79 na siya. Ang galing ni Pangulong Duterte magpaglaruan yung mga words niya, dun sila natataranta. Kaya ayaw na nila ipatawag sa Congress. Yun ang sabi ni Abante. Umaatras na sila. Kasi ulitin ko, ganito yan mga kababayan. Pag sinabi ko sa inyo, alam nyo, gumurgur ako ng 100 tao eh. Okay? Gumurgur ako. Ito kasi yung ginagawa na sinabi ni Pangulong Duterte na mayroon siyang Davao Death Squad. Sinabi niya na may pitong Davao non-police, hindi police, na miyembro ng Davao Death Squad. Diba, nang tinanong siya, sabi ni Risa, nasa ano mga pangalan? Sabi ni Pangulong Duterte, patay naman yun, ma'am. Kahit sabi ni Duterte, pumatay siya ng 7, 8, 10, 100, 1 milyon. Tapos, aagamitin nyo yan against kay Duterte, patutunayan nyo sa korte. Diba?
Hahalukayan nyo yan. Maghahanap kayo ng ebidensya. Sino yung 7 ginorgor niya? Sino yung 50 na yan? Sino yung kahit ako sabihin ko sa inyo. Di ba? Actually, gumorgor. Sa totoo lang, gumorgor na rin ako eh. Yeah, gumorgor na ako. Hindi lang ako nahuli. Mga 20 yata nagurgur ko bago ako pumunta sa Amerika. You know what I mean? Kasuhan niyo ako. No, but seriously, kahit sabihin ko sa inyo, gumurgor siya, sabihin niya gumurgor siya, ako gumurgor ako, kakasuhan niya ako, sabi niya, umamin siya na gumurgor siya. Sabihin ko sa korte po, tanginan niyo pala, ginagago ko lang kayo, mag-produce kayo. Produce yung ginorgor ko, maghukay kayo dyan. Sino-sino yung mga yun? Hindi magsastand sa court. Kaya nga sabi niya, hindi maghukay sila, o kaya hukayin niyo si Marcos Sr., Kapilate, thank you. Hindi siya magsastand sa court. Nakita niyo kung gaano ka-smart at witty yung Pangulong Duterte. Kaya ngayon mga palaga, umaatras sila. Umatras si Abante. Tuwad committee. Kasi nabukelya sila, mga kababayan, kung gaano sila katarantad, kung gaano sila ka-scripted. Sila ang tunay na nagbigay ng script dito sa mga resource person nila ng mga kriminal. Diba? Isa dun sa script isa dun sa pinagsasabi ni Abante sa kanyang press con at sa kanyang interview, diba? Na, okay, eto, inamin nila na totoong pinatawag nila si Grijaldo. Okay? Pinatawag nila si Colonel, diba? Colonel Grijaldo. Inamin nila yun. The fact na inamin nila doon na tama, nag-match doon sa testimonya ni Grijaldo na inimpluwensyahan siya. At talagang kinausap siya. Tapos ang sinasabi ni Abante at saka ni Fernandez, yung hubadero na, dapat nga ang title natin, Abante o Matras, Dan Fernandez na hubaran. Diba? Kasi hubadero. Okay? Anyway, sinasabi nila doon, mga kababayan, sa kanilang mga kadyutahan na press con, mga palangga, na inamin ni Duterte na ganito, na siya talaga ay gumurgor ng tao. Yan ay ang tawag dito, sabi nila na talagang dapat ay panagutin itong si Pangulo Duterte at yung nagsisinungaling, si Grijaldo, ganyan-ganyan. In the first place, inamin nila na kinausap nila na okay, tinuro nga yung na yon, yung particular na nakalagay dun sa na yon, sa papel na yon, sa statement, sworn statement ni pangalan nito ni Garma, 'di ba? Tinuturo na ito ba, pwede mo bang yan? Pwede mo bang patotohanan yan? 'Di ba? Tapos inamin nila na pinatawag nila at kasi inutos sa amin ni Garma, ni-request sa amin ni Garma. Sabi ni Abante at saka sabi ni Hubadero, 'di ba? Pwede ba 'yon? Yung resource person na sasabihin mo sa mga congressman na mga bugok, pwede ba ipatawag mo yan si Colonel Grijaldo o si ganito, si ganyan? Kasi gusto ko siyang makausap before the hearing eh. Dito muna mag-uusap kami kasi kaklase ko siya. That's bullshit. Kasi kung gusto nilang ipa-confirm kay Grijaldo, dapat doon sa hearing mismo. Doon sa balitaktakan nila na nakarinig yung public. Pero I believe parang may sinabi pa si Dan Fernandez na prior to that hearing, minute niya itong mga to sa Ascot Hotel, not to the actual sa may Senado, para pag-usapan na gano'n. Di ba? Aminado na sila, mga palangga. Aminado na sila na totoo yung statement na talagang kinausap nila si Colonel Grijaldo. Pero the thing is, gusto nilang ipalabas sa taong bayan yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte lahat na umamin si Pangulong Duterte na may death squad, na may ganito, may ganyan. Tinitwist nila. Pero ngayon, umaatras sila na ipatawag ang Pangulo kasi natatakot sila na hindi lang wildfire ang bibitawan ni Pangulong Duterte, baka tsunami o lahat ng klaseng dilubyo ibibigay sa kanila. Dahil kaya silang durugin ng Pangulong Duterte sa ngalan ng batas at sa ngalan ng galing, sa ngalan ng sense of humor, dahil ang mga putangin ng sa Quadcom walang alam.
Ang alam lang ni Abante maghubad na akala mo ginagaya si Fernandez na mag-bold star tapos nagpapa-show off ng kanyang baril, show off ng mga kasasakyan na hindi maipaliwanag na galing sa kaban ng bayan, hindi maipaliwanag kung saan nila kinuha, ordinaryong pastor, luxury cars and everything, pinagbabrag yung mga sobrang kayamanan and everything. Pastor, saan ka kumuha ng pera? Sa mga donation galing sa anong klaseng pastor ang putang inang yan, galing sa kanyang kongregasyon o sa gobyerno o sa pera ng bayan. So ngayon, talagang sila mga palangga, umiikot na ang tumbong nila, pati si Lisa Tanas at saka si Bangag, kasi hindi nila akalain na mag-backfire mag-backfire sa kanila. You know what? Kasi akala nila si Pangulong Duterte pabaston-baston na lang. Alright? Papaston-baston, tapos sasabihin nila yung mga ginagawa ni Pangulong Duterte, distraction daw, or pag-discredit dito sa kanilang Huwad Committee na ito. Putang ina nyo, kayo pa ngayon nagsabing distraction. Kayo ang nag-distract kung paano mag-move forward ang taong bayan. Kayo ang nagkakaray-karay ng mga testigo, pogo, EJK, ano pa ba? Ano pa mga kaputahan ninyo, mga leche kayo dyan? Pulboronic. Pero ayaw niya ipatawag ang presidente. Kayo ang nag-divert. Kayo ang nag-cover up. Kasi itong mga issue na ito, na dapat si Bangag Jr. at si Lisa Tanas ipapatawag din sa PIDEA leaks na yan, ito ang inyong ganti dahil dun sa mga video na inilabas ko. Tanginan nyo. Hindi nyo pwedeng pasinungalingan sa taong bayan na lagi nyong isisisi kay Pangulong Duterte na, ayun, may sinabi pa si Abante na paano daw ba, sabi niya, parang ipinagtatanggol pa niya yung mga mga pushers na namatay. Ilan na ba yung mga pushers na namatay? Nagtatrabaho din ng mga yan, sabi niya na gano'n. Katulad ng mga pulis, 'di ba? Nagkakapera sila kapag gumugurgur sila. Mga palangga, out of context. Kabubuhan. Ipinagtatanggol pa ni Abante na yung mga yan, nagtatrabaho lang daw yan, mga pusher. Pareho lang daw ng mga pulis. Kasi doon sa premise na gusto nilang sabihin na mayroong reward system, which is hindi dininayan ng Pangulo, at yan ay mismong dininay din at pinastutuhanan sa affidavit ni ni Grijaldo. Yun nga yung pinapoint out sa kanya na itong statement na ito, pwede mo bang i-confirm yan? Ganyan. Sige na, di ba? Inuudyokan siya. At inamin ng dalawang bugo na si Abante at Fernandez, 'di ba? Na talagang kinausap nila. So ibig sabihin, kung titingnan mo, nagsasabi ng katotohanan si Grijaldo. Pero ang ginagawa nila, sinasaksak nila sa taong bayan na kunyari nagbait-baitan sila na yung tungkol sa EJK na yan, na inamin ni Pangulong Duterte under oath, Kahit nga umamin nga, ulitin natin, kahit umamin si Pangulong Duterte ng 1 million, siya mismo ang gumorgor pagdating sa korte. Ay, nako, lalamunin kayo ng buo. Nasaan? Sige nga, joke ko lang kayo. Pag sinabi ni Pangulong Duterte, joke ko lang naman kayo Ba't kayo nagpapaniwala sa akin? 79 na ako. 73 na nga ako. Hindi na nga maalala yung na yan. So, kahit hindi tayo abogado, mga kababayan, magpo-produce ka ng witnesses, ng mga ebidensya. Kung meron talagang 1 million siyang pinagurgur. Kung si De Lima nga, hindi makapag-produce. Dati pang DOJ secretary, kayo pang mga bugo na sa Huwad Committee na wala kayong alam kung di magnakaw ng pera ng bayan, mga jutang ginest kayo. Tapos sasabihin nyo, sinasabi nila na, parang inaano pa daw ni Pangulong Duterte, talagang pinatunayan na inuutusan niya yung mga polis na i-provoke, parang gano'n, na manglaban. Tapos ito daw ang naratibo ni Pangulong Duterte, dapat talaga bigyan talaga ng ng what you call it, ng hustisya daw ang taong bayan, dapat daw kasuhan, may sinasabi pa si Abante na inamin niya daw, sabi niya ito napaka-importante nito dahil inamin niya ito mismo, ito ay parang very powerful para maging responsable si Pangulong Duterte sa EJK. Nagpe-present na nga yung ating Pangulong Duterte na sige, nakasuhan niyo na ako. Puro kayo
preskon. Pero lumalabas ang inyong mga utak na mga bugo. Dahil sabi siya na, kailangan harapin niya na nag-commit siya ng ganito ganyan, ng ganitong mga crime. Putang ina, nasa Congress na nga eh. Sabi nga niya, nasa na yung kaso niyo? Mag-file na kayo. Kayo ngayon napapailan ng kaso. Fernandez. At ikaw, Abante. Kaya umiikot ang tumbong nyo. Kaya ngayon, na-alert ang inyong Diyos ng demonyo na si Tambaluslos para pag-gather ng mga tao na babayaran ninyo para sabihin na si Pangulong Duterte ay nagmura na ganito, ganyan. Masarap magmura. Okay? Huwag kayo magpakasanto mga putang inan nyo. Dahil ang mura, masarap pakinggan sa aming mga ordinaryong Pilipino na biktima ng kadyutahan nyo, ng pagnanakaw nyo, pagpapalabas yun ng mga preso para gawin ninyong witness dyan o resource person dyan sa Huwad Committee na yan. Yung mga sinasabi ninyong crimes against humanity na mapapanas article, RA 9851, Chuchu, Act on Crimes Eclabush, against international humanitarian chuchu, yung ginagawa ninyo na convince dito kay Grijaldo, yung pakikisabuatan ninyo, pagpapalaya ninyo ng mga kriminal, ng mga addictos benedictus, katulad ni Kerwin, katulad ng mga iba pa mga preso, para pakalat ng kasinungalingan, act of crime yan, di ba? Yan ang crime against Filipino people. O tawag yun nang isama yung buong humanity, yung ibang mundo, Pilipinas na lang. The moment, tanginan ninyo na nilunok nyo lahat ang pera, nang tragis kayo dyan sa 5,500 flood control, kayo nila bangag, kayong mga lahat kayo, kaya nagkandamatay ating mga kababayan, crime yan. Kaya itigil nyo yung paggamit, sabi ganito, nagapagod gid sa inyo, namin kigid talaga kayo kumbaga kung pwede ko lang kayo ragumuon, kakainin kayo na parang cornic, di ba? Or gumaganon, di ba? Yung crime na ginagawa ninyo, pinagtatakpan nyo nga si Bangag eh. Yung putang inang Ferdinand Marcos Jr. na yan na adik. Authenticated Bangag. Ayaw nyo ipatawag, sumingot, may video na, may lahat na, di ba? Ayaw nyo ipatawag kasi nakikinabang kayong mga hayop kayo. Yan ang crime na ginawa nyo laban sa sambayan ng Pilipino. Tinitwist ninyo. Di ba? Tinitwist ninyo ang sinabi ni Duterte na dapat siya ang managot dito sa mga bata na yun. Mga palabas yun, kawawa naman si Kian, kawawa naman yung mga 3 years old na mga bata. Putang ina, sinabi na ng Pangulo, hindi niya tinotolerate yung mga police calawags, yung mga ninja cops, yung mga jutang ginemes, di ba? Sabi nga niya siya, nagtatanim ng intriga, magbarilan kayo dyan, tanginan nyo para hindi nagagastos ang gobyerno. Di ba? Pero pilit yung tinitwist na kawawa yung 3 years old, kawawa yung 4 years old. Pero ang totoo, wala kayong pakialam sa mga yan. Ginagamit nyo lang sila. Dahil imagine mo si Abante, mga kababayan, sinasabi pa na, nagtatrabaho din daw yung mga pusher, di ba? Kailangan din nilang magtrabaho. Nakita ninyo, they don't care about na masira ang inyong buhay. Pinoprotektahan nila ang mga pusher at talagang idinidiin ang Pangulong Duterte na inutusan ni Pangulong Duterte paggugurgurin ang mga inosente. Saan nyo nakita na umamin si Duterte na ay lahat yan pinagugurgur ko. Yung mga inosente pinagugurgur ko yan para matapos na. Walang ganun. Ang sinabi ni Duterte, kailangan yung mga kriminal na yan, di ba, hulihin kapag ng laban o gurgurin. Kaya nga dapat lahat kayo manglaban eh. Sa Huwad Committee, dapat kayo dyan, kayo yung manglaban. Para pag, para kayo ang gurgur. Kapag hinuli kayo dyan, whatsoever, just for the heck. Diba? Dapat manglaban kayo. You know what I mean, mga palangga. Pero pinipilit yung sirain ng Duterte, mag-hire pa kayo ngayon ng mga makakaliwang grupo. Sabi ko sa inyo eh, magkakampi na ang Kulawan, magkakaliwang grupo, para i-pin down ang Pangulong Duterte. Hindi na i-epic yan. Kahit magbayad pa kayo na magbayad. Mas ma-overpower kayo ng mga taong nagsasabi ng katotohanan. Yung mga gurgur-gurgur na sinasabi nyo kay Pangulong Duterte, against humanity. The moment na ninanakaw nyo ang pondong mga hayop kayo against the whole Filipino, hindi lang ng humanity sa mong mundo, the whole Filipino citizens, lahat ng Pilipino, yan ang ginagawa ninyong mga hinayupa kayo dahil gusto nyong matatili sa pwesto dahil kayo mismo
ay mga kriminal dyan. Kayo mismo dyan sa gobyerno, mga kriminal, mga plunderer, mga kawatan, lahat nasa inyo na. Kaya manahimik kayong dalawang, lahat kayong mga hinayupa kayo dahil you are not serving the Filipino people. But you are serving your Jejimon Lee Satanas, Tambaloslos at Marcos Bangag. Kasi gusto ni Tambaloslos manatili sa pwesto at gusto nilang maghari-harian, 'di ba? Diyan sa Pilipinas. Kaya make up your mind, men and women in uniform. Ito ngayon ang gusto nilang gawin. Mag-hire, gamitin ang pera ninyo para pasabihin na ang Pangulong Duterte ay ganito, ay ganyan. Nagsalita si Pangulong Duterte sa Senate na mayroon sa death squad, gini-game show lang kayo. Ang hirap sa inyo, hindi lang sa mahinang utak ninyo, well, alam nyo naman na gini-game show kayo ni Pangulong Duterte. Pero dun kayo sa inyong narrative o sa inyong goal na palabasin na si Duterte ay masamang tao. Na-experience na ng OFW, ng buong sambayan ng Pilipino, di ba? Na successful ang kanyang war on drugs, mga kababayan. Hindi totoo na sinasabi mo, Abante, na gusto lang na pinapakita ni Pangulong Duterte na ino-normalize. Sabi niya shocking daw kasi parang gusto i-normalize yung pagugurgur, dadadadada. Kayong mga hayop kayo, nino-normalize nyo dyan sa Congress ang mag-contempt. Nino-normalize yung mga mangawat, nino-normalize yung magpalabas ng mga preso, nino-normalize yung kasinungalingan araw-araw. Hindi kayo para sa Pilipino dahil nino-normalize nyo ang mga kasinungalingan, panggigipit sa resource person. Yan ang katotohanan. Diba? Well, sabi pa kayo nalungkot-lungkot sa Abante, nalulungkot kami, ganyan-ganyan, na hindi na-realize ni Pangulong Duterte ang kanyang mga sinasabi o consequence sa mga sinasabi niya, careless daw si Pangulong Duterte, tapos, nakikita daw mga bata, sa Facebook, ulul. Huwag ka malungkot, Abante, dahil ikaw ang mananagot. Sigurado akong hindi nyo mapipindaw ng Duterte dahil majority of the Filipino people na nagkaroon ng peaceful na pamumuhay during his term ay magra-rally behind him. Hindi sa mga katulad mong padila-dila, pastor ka, hindi ko alam kung yung picture na dumila ka ba ng kipay o ng boto after that o before that picture. 'Di ba? Wala kang kredibilidad. At diyan sa Maynila, wag niyong iboto yung putaragis na yan. Dahil walang pastor na maghahalhal ng dila niya na hanggang sumubo ng saba o